So Ilono ngayon no, alam nyo ba no na ang impyerno ay hindi lamang napupuno ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon, mga taong Muslim na hindi kumikilala kay Kristo, mga ginagawa nilang terrorism, mga taong hindi kumikilala kay Kristo na nagsasabing siya ay tao lamang, mga taong relihiyoso na nagsasabing kilala nila ang Diyos ngunit bumabagsak pa rin sa impyerno. Mga taong nagsasabi na sila ay nagpupuri, sumasamba, umaawit sa Panginoon. Ngunit ang langit na kanilang pinapangarap ay impyerno ang kanilang natatanggap. Alam nyo ba na ang impyerno punong-puno ng mga taong religious people, mga taong member sa mga church, pumapasok, sumasamba sa mga simbahan, nagpupuri, umaawit, sumasamba sa Diyos, kasama sa pangangaral, preaching, evangelist, and missionaries. Punong-puno rin ang impyerno ng ganyang klaseng mga tao. Punong-puno rin ang impyerno ng mga pastor, deacons, or ano paman na mga tao na nagsasabing kilala nila ang Panginoon, nagbabasa ng Biblia. Ngunit ang langit na kanilang pinapangarap, impyerno ang kanilang binabagsakan. Alam nyo ba no na maraming mga tao dito sa mundong ito na panay debate, panay away, ngunit ang binabagsakan impyerno instead of langit. Alam nyo ba rin no na marami ring mga tao na magaling magbasa sa Biblia. Halos memoryado ang Biblia. Magaling sila magsalita. Ngunit, ang kanilang panapangarap na tinutumbok all day long sa lahat ng panahon or years, hindi nila nakamit ang tagumpay sa kaharian ng Diyos. Bumabagsak sa impyerno dahil lamang sa mga kasalanan na hindi nila napagsisihan. Alam nyo ba na itong mga klaseng taong ito ay mga babala or warning or example or nagbabala sa atin dito sa mundong ito na ganyan din ang patutunguhan natin. Kung hindi tayo buong puso na magsisi at magbalik sa ating Panginoong Hesukristo, diyan din tayo babagsak. Madadagdag tayo doon sa mga taong sinusunog sa apoy na hindi namamatay, apoy at asupre o brimstone. Madadagdag tayo doon kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan at hindi natin tatanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Madadagdag tayo doon. Yang mga taong yan, alam nyo ba, doon sa impyerno, lahat ng tao humihingi ng kapatawaran, nagsisisi, humihingi ng pagkakataon na magbalik sa lupa. Ngunit hindi na sila dinidinig ng Panginoon. Ngunit ang mga tao dito sa panahon ngayon, binibigyan sila ng Diyos o binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Ngunit inaksaya natin ito at hindi pinapansin. Sinayang natin ang pagkakataon. Instead na magbalik at magsisi tayo sa ating mga kasalanan, patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. Tayo mismo ang gumagawa ng hakbang upang tayo ay mamamatay. Tayo mismo ang tumatahak sa daan patungo sa kamatayan. Maraming mga Kristiyano pa rin ngayon na kung ano yung tinatahak ng mga tao noong unang panahon na bumabagsak sa impyerno, ganun pa rin ang daan na tinatahak nila. Huwag po nating hayaan na madadagdag tayo doon sa mga taong hangal na bumabagsak sa impyerno
upang hindi tayo magiging hangal din katulad nila. Dito sa mundong ito, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Chance to repent, na magbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya bilang Savior. Alam nyo ba na doon sa impyerno, wala ng pagkakataon? Dito sa mundong ito, as long as matatawag pa natin siya, malalapitan pa natin siya, at matatawag, huwag nating aksayahin ang oras at panahong ito. Kailan tayo magbabago at magising sa katotohanan kung saan doon na tayo sa impyerno, bumabagsak na kasama doon sa mga tao, nandoon patuloy pa rin na humihingi ng kapatawaran. Huwag po nating hayaan na daigin tayo ng kasamaan ni Satanas. Huwag po nating hayaan ng ganun. As long as there is life, na may matawag pang ngayon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Magbalik tayo. Alam nyo ba na maraming mga tao doon sa impyerno na sinayang nila ang pagkakataon dito sa mundong ito? Doon sila bumabagsak ngayon, ngunit ang mga tao ngayon sinayang din ang panahon. Kung ano man ang binabagsak kanila, doon din tayo babagsak kung hindi tayo magigising. As long as there is life, ngayon ang panahon, punong-puno ng temptation. Sa buong paligid, sa bawat paligid, sa harap, sa likuran, o sa bawat gilid mo, may mga temptation na siyang dahilan umahatak sa iyo upang mapapalayo ka sa Panginoon. At dahil dyan, mapapalayo ka sa Panginoon, you are leading into your own destruction. So huwag nating hayaan ang ganon. So magsisi tayong lahat ngayon. Humingi tayo ng kapatawaran. Gawin nating seryoso. Magseryoso tayo sa ating paglilingkod. Kasi doon sa impyerno, maraming mga taong Kristiyano doon na noong sila ay nabubuhay pa, hindi sila seryoso sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos. Kundi patuloy silang gumagawa ng karumal-dumal at hindi nagsisisi. At noong namatay, doon nagising sa impyerno. So, huwag nating hayaan na mangyari ito sa atin. No? So, hanggang dito na lang. No? So, Amen.